So ayun guys, meron ulit tayong gagawing testing ngayon. Bali meron kasi ako nababasa sa mga forum sites at FB groups na post or mga comments na nakakasira daw ng charge controller pag dinirect dito. Or kapag dito kinuhanan ng supply yung relay na ginagamit sa pag-cut off ng power ng mga solar inverter. So sa madaling salita, sa SCC mismo isiset yung LVD at siya na magiging trigger sa relay. So, sabi nila na nakasira daw ng charge controller ang ganitong setup dahil malakas daw yung current na hinuhugot ng inverter at limited naman ang current rating ng SCC output. So, bali ngayon ay titest natin kung ilang ampere ba talaga yung makukonsume nitong ating gamit na mechanical relay. So, bali explain ko lang muna yung function nitong relay guys sa ating mga solar setup bago tayo tumuloy sa testing natin. So, yung mga ganitong relay guys, usually meron itong 4 na terminals. So, bali, dalawa sa input ng supply or yung pinaka-trigger switch niya. Saka dalawa para naman sa contact points. So, bali, itong contact points normally is naka-open ito. Meaning, hindi sila magkadugtong. Para magdugtong yung contact point A sa contact point B, kailangan lang na masupplyan ng power yung pinaka-trigger niya. So, bali yung itong trigger niya guys, meron yan magnetic coil na pag nasupplyan ng power, isi-whooping niya or itutulak niya yung pinaka-armature na kumukonekta sa contact point A saka sa contact point B para magdugtong yung dalawa. Bali, yung trigger na to guys is meron itong insulation, meaning walang reason na makatawid dito yung current na dumadaloy dito sa contact points and vice versa. So, ngayon guys, try naman natin i-test dito mismo sa controller kung kumukuha ba talaga ng current dito sa SCC output natin, yung inverter na nakakonect sa contact points ng relay. So, ayan guys, kung makikita nyo, 0 amps pa yung DC ng SCC output natin kasi naka-off pa yan. So, bali yung load lang nito guys is itong relay tsaka itong fan ng aking inverter. So, bali, pinaghiwalay ko muna yung mga DC loads ko, fan, tsaka ilaw. Ngayon, i-try na natin i-on yung DC output. So, ayan, umaandar na yung fan, tsaka yung relay. Yung current lang na lumalabas is nasa 0.3 amps nung nag-start yung fan ng inverter. So, ibig sabihin, napakaliit lang ng amperahe na lumalabas sa ating controller. Ngayon naman, ay i-on natin yung inverter. Ayan, at 0 amps pa rin, meaning same pa rin yung nadedetect niyang load, which is yung fan lang tsaka yung relay. On naman natin yung AC breaker para mabuhay naman yung load natin na freezer. So, ayan. So, kung mapapansin nyo, naka 0 amps pa rin yung ating DC load. Ibig sabihin, walang ibang load na nadagdag sa kanya. So, ibig sabihin guys, hindi totoo na humuhugot ng current sa SCC natin yung inverter pag ang supply ng relay is nakakonect sa DC output ng SCC. Ang nakakasira ng SCC is kung doon ka mismo kukuha ng supply sa DC out niya papunta sa inverter. Imagine guys, kung 10 amps rated lang yung DC output ng SCC natin, tapos huhugot ng 20 amps o mas mataas pa yung inverter mo. So, sira talaga, no? Shoutout nga pala sa aking tropa kay Anthony Mijares. Shoutout sa iyo, Paps. Ikan ka lagi. So, ayun lang guys. Hanggang sa muli.